Kuya, pakinggan mo to ng malalim. Hindi ito simpleng video tungkol sa paano mahalin ka ng babae. Hindi ito bulok na tip na paulit-ulit mo na narinig sa TikTok o YouTube. Ang pinag-uusapan natin dito ay psychology, masculinity, presensya, enerhiya. Yung uri ng pagbabago na hindi mo makukuha sa mga pep talk. Yung klase ng puwersa na nararamdaman ng babae kahit wala ka. At higit sa lahat, yung uri ng lalaking hindi nagpapanggap, hindi nangingailangan, pero nagiging magnet sa puso ng babae dahil sa kung sino siya sa loob. Sa Tagalog Stoic Aral, hindi kami nagtuturo ng cheap tricks o manipulation. Hindi tayo naglalaro ng games. Ang tinuturo namin ay kung paano maging lalaing may bigat, disiplina at direksyon. Dahil kapag naging ganun ka, ang babae mismo ang naaapektuhan ng hindi mo sinasabi kahit isang salita. Pero bago tayo lumalim, tandaan mo to. Kung ang approach mo sa babae ay desperado, kung ang gusto mo ay validation, kung ang hinahanap mo ay pansamantalang kilig, hindi ito para sa'yo. Ito ay para sa lalaking handang ayusin ang sarili niya bago ayusin ang relasyon niya. Para sa lalaking gustong maintindihan ang feminine mind, hindi para manipulahin, kundi para magbigay ng presensya na hindi basta-basta makakalimutan. Ngayon, pag-usapan natin ng unang katotohanan. Ang babae ay hindi nai-inlove sa lalaking hindi alam kung sino siya. Hindi nagmamahal ang babae sa kagwapuhan lang. Hindi rin sa pera lang. Oo, mahalaga ang stability at posture. Pero ang pinakauna niyang nararamdaman ay energy. Yung aura mo, yung tindig mo, yung paraan ng pagsasalita mo, yung paraan ng pagharap mo sa mundo. Kung insecure ka, mababasa niya yon kahit ngumiti ka pa. Kung mahina ka sa loob, mararamdaman niya kahit malakas ang katawan mo. At kung wala kang direksyon, kahit gaano ka ka-sweet, hindi ka tatagal sa isip niya. Ito ang dahilan kung bakit maraming lalaki ang naghahanap ng sikreto kung paano mahalin sila ng babae pero hindi nila tinitignan ang pinakamahalagang parte, sila mismo. Paano ka mahuhulog ang isang babae sa lalaking hindi kayang alagaan ng sarili niyang buhay? Paano ka igagalang ng babae kung hindi mo kayang magbigay ng respeto sa sarili mo? Paano ka magiging attractive kung ikaw mismo ang dahilan ng sarili mong pagkalugmok? Kuya, tandaan mo to. Ang attraction ay hindi nabubuo sa salita. Nabubuo ito sa postura, sa disiplina, sa consistency na hindi nagsisigaw, hindi nagyayabang, pero ramdam mo kahit tahimik. At kapag dala mo ang aura na yun, kahit hindi ka magsalita, mapapalingon ng babae. Pero dito nagkakamali ang halos lahat. Iniisip nila na ang babae ay mahuhook sa sweet talk, sa lambing, sa constant communication, sa pagpapakita ng care na sobra-sobra. Pero hindi ganun ang feminine psychology. Ang babae ay naa-attract sa lalaking may bigat, yung tipong hindi mo kayang kontrolin, yung hindi mo kayang paasahin, yung hindi mo kayang diktahan. Hindi dahil toxic siya, kundi dahil ang masculine energy na hindi natitintag ay nagbibigay ng seguridad at misteryong hindi matutumbasan ng kahit anong paghahabol. Ngayon, bago ka pumunta sa second secret o second step, kailangan mong maintindihan ang unang pundasyon. Bago ka kiligin ang babae, kailangan mo munang kiligin ang sarili mong presensya. Hindi ego, hindi yabang, kundi deep inner stability. Yung tipong kahit mawala siya, hindi ka magigiba. Yung tipong kahit hindi niya ibigay ang validation mo, buo ka pa rin. Yung tipong kahit hindi ka pansinin ngayon, hindi ka matutumba. Dahil ang lalaking ganito, kuya, ay nagiging peligroso sa mundo ng atraksyon. Hindi dahil masama siya, kundi dahil hindi siya nakatali sa babae. At yun ang pinaka hindi kayang lampasan ng feminine mind. Isipin mo to, kapag may lalaking hindi takot mawalan ng babae, nag-iiba ang dynamics. Ang babae ang nagiging curious, siya ang nagtatanong, siya ang nag-aalala kung anong nasa isip mo. Siya ang nag-iisip kung bakit hindi ka kinakain ng takot na mawala siya. At dito nagsisimula ang atraksyon na hindi madaling mabura. Pero hindi ka makakarating dito kung hindi mo tatanggapin ang unang realidad. Ang babae ay hindi i-inlove sa lalaking naghahanap ng direksyon sa kanya. Hindi siya guardian, hindi siya sagot, hindi siya therapist, hindi niya responsibilidad ayusin ka.
Kung papasok ka sa mundo niya ng wasak, ang mangyayari lang ay mas masisira ka. At hindi dahil masama siya, kundi dahil hindi iyon ang role niya. Ang role mo bilang lalaki ay maging solid bago ka pumasok sa mundo ng babae. Kaya ngayon kuya, habang nakikinig ka sa mensaheng ito, tanungin mo ang sarili mo ng seryoso. Sino ka ngayon? Sino ang lalaking ipinapakita mo sa mundo? Ang ginagawa mo ba ngayon ay magbibigay sa iyo ng respeto ng babae? O ikaw ba ay nagtatago sa likod ng paghahabol at paghingi ng atensyon? Hindi mo kailangan sumugod dito, pero kailangan mong tapusin ang video na ito para makita mong lahat ng sikreto na hinahanap mo tungkol sa kung paano i-inlove ang babae, nagsisimula sa sarili mo. Sa susunod na parte, ipapakita ko sa iyo kung ano ang unang tunay na secret trigger ng attraction. Yung bagay na akala ng lalaki ay simpleng kwalidad, pero ito pala ang internal switch na nagbubukas ng feminine admiration. At kapag naintindihan mo ito, kuya, magbabago ang tingin ng babae sa iyo nang hindi mo siya hinihilingan kahit ano. Kuya, dito na nagsisimula ang unang tunay na sikreto, yung hindi sinasabi ng karamihan ng lalaki dahil hindi nila alam o dahil ayaw nilang aminin. Yung secret trigger na ginagamit ng mga lalaking hindi kailanmang naghahabol pero lagi silang nagiging unforgettable sa puso ng babae. Ang unang sikreto ay hindi kagagwapuhan, hindi pera, hindi height, hindi muscles. Ang unang sikreto ay emotional composure. Yung kakayahan na hindi ka matinag kahit anong gawin niya, kahit anong mood niya, kahit anong salita ang bitawan niya, kahit hindi ka niya pansinin ngayon o bukas. Yung tipong may unos sa paligid pero hindi umaalog ang mundo mo. Kuya, ang babae ay hindi umiibig sa lalaking nagpapanik, hindi umiibig sa lalaking reactive, hindi umiibig sa lalaking hindi kontrolado ang sarili. Kapag iniwan niya ang scene mo, kapag hindi siya sumagot agad, kapag hindi niya nagustuhan ang sinabi mo, kapag hindi siya gumawa ng effort, ang kawalan mo ng composure ang pinakamabilis na pumapatay ng attraction. Bakit? Dahil sa feminine psychology, ang lalaking madaling matinag ay lalaking hindi pa buo ang masculine frame niya. At kapag hindi buo ang frame mo, hindi ka nagiging anchor sa emosyon niya. Hindi ka nagiging safe space. Hindi ka nagiging alpha presence sa isip niya. Pero kapag dala mo ang emotional composure, ibang kwento, ibang energy, ibang tindig, ibang aura. Nakikita niya sa iyo ang stability na hindi niya nakikita sa ibang lalaki. Yung tipo ng lalaking hindi natitiklop kapag hindi siya sumagot. Yung tipo ng lalaking hindi nagagalit agad kapag hindi niya gusto ang tono niya. Yung lalaking hindi tumatakbo pabalik sa insecurity kapag may kunting problema. Yung lalaking hindi naghahanap ng reassurance. Bakit mahalaga ito? Dahil ang babae ay hindi umiibig sa assurance na hinihingi mo sa kanya. Umiibig siya sa assurance na dala mo sa sarili mo. Isipin mo to. Kapag ang babae ay medyo cold isang araw at biglang mainit kinabukasan, hindi mo siya pwedeng habulin sa bawat shift. Kapag inikot mo ang buhay mo sa mood niya, mawawala ka. Pero kapag kaya mong manatiling kalmado bilang lalaki, kahit hindi mo maintindihan ang emosyon niya, doon siya na-a-attract. Hindi dahil hindi ka natatakot, kundi dahil kaya mong hawakan ng sarili mo kahit naatakot ka. At yan ang masculine power. Maraming lalaki ang nagkakamali dito, kuya. Kapag hindi sinagot ng babae ang message nila, bigla silang nagte-text ulit. Kapag na-realize nilang may ibang lalaking nag-comment sa post niya, nagtatampo sila. Kapag hindi siya gumawa ng effort, bigla silang nag-overcompensate. Pero sa bawat pag-react mo, pinapatunayan mo lang ang insecurity mo. At yan ang mabilis na nakakasira sa attraction. Ang babae ay hindi umiibig sa lalaking agad sumusuko sa emosyon niya. Umiibig siya sa lalaking kayang umupo sa discomfort nang hindi lumiliko ang direksyon niya. Ganito mo dapat tingnan ang emotional composure. Parang apoy. Kapag nilapitan mo ng takot, lalo kang masusunog. Pero kapag lumapit ka ng may control, pwedeng mabing ilaw at init ang apoy na dati mong iniiwasan. Ganon din sa babae. Kapag lumapit ka bilang lalaking hanap ay reassurance, susunugin ka ng doubt mo. Pero kapag lumapit ka bilang lalaking may sariling support system, siya mismo ang naaakit sa init mo. Ito ang hindi naiintindihan ng karamihan. Iniisip nila na ang babae ay umiibig sa lalaking sobrang sweet,
sobrang expressive, sobrang giving, sobrang available. Pero hindi nila alam na ang sobra mong availability ay nawawalan ng halaga sa mata niya kapag hindi ka grounded. Ang pagiging sweet ay nagiging clingy kapag wala itong backbone. Ang pagiging expressive ay nagiging needy kapag hindi ito galing sa confidence. Ang pagiging available ay nagiging boring kapag wala kang sariling mundo. Sa totohanan, kuya, ang babae ay umiibig sa lalaking may sariling buhay. Yung lalaking may ginagawa kahit hindi siya kasama. Yung lalaking may mission. Yung lalaking may routine. Yung lalaking may standards. Yung lalaking hindi niya kayang i-disrespect nang hindi sumusunod ang consequences. Hindi dahil pinaparusahan mo siya, kundi dahil hindi mo pinapayagang pababain ng kahit sinong tao ang dignidad mo. Ngayong naiintindihan mo na ang emotional composure, kailangan mong tanungin ang sarili mo. Anong reaction mo kapag hindi kanya gusto ang sinabi mo? Anong pakiramdam mo kapag hindi siya nag-reply? Anong nangyayari sa isip mo kapag may ibang lalaking sumikat sa comment section niya? Anong ginagawa mo kapag nararamdaman mo ang insecurity na umaakyat sa dibdib mo? Ito ang mga sandaling nagde-determine kung lalaki ka ba para sa kanya o isa ka lang sa mga lalaking mabilis niyang makalimutan. Hindi mo kailangan maging perpekto. Hindi mo kailangan maging stoic statue na walang emosyon. Ang kailangan mo lang ay kakayahang hindi ka matatangay ng emosyon mo. Kakayahang huminto bago ka mag-react. Kakayahang manahimik bago ka magsalita. Kakayahang magpigil bago ka maghabol. At kakayahang hindi mo ibinibigay ang power mo kahit ramdam mong gusto mong sumuko sa impulse. Sa susunod na sikreto, kuya, pag-uusapan natin ang bagay na mas malalim pa dito. Ang masculine direction. Yung dahilan kung bakit ang ibang lalaki kahit hindi gwapo, kahit hindi mayaman, kahit hindi perfect, ay nagiging sobrang irresistible sa mata ng babae. At kapag nakuha mo to, magbabago ang dynamic mo sa kahit sinong babae na papasok sa buhay mo. Kuya, ngayon papasok tayo sa isa sa pinakamakapangyarihang sikreto ng attraction. Hindi ito madalas naiintindihan ng mga lalaki dahil buong buhay nila ang tinuro ay maging mabait, maging gentleman, maging caring, maging thoughtful, maging available. Pero ang hindi nila alam, lahat ng ito ay mawawalan ng halaga kapag wala ang pangatlong sikreto. Ito ang masculine direction. Yung presensya ng lalaking alam kung saan siya papunta, alam kung anong gusto niya, alam kung ano ang hindi niya papayagan, at higit sa lahat, hindi nagwawala ang mundo niya kahit anong gawin ng babae sa tabi niya. Kuya, ang babae ay hindi umiibig sa lalaking walang direksyon. Maaari siyang maawa, oo. Maaari kanyang magustuhan sandali. Pero ang admiration, ang respeto, ang pagkakaroon ng tunay na attraction, ibinibigay lang niya sa lalaking malinaw ang direksyon niya sa buhay. Hindi niya kailangang maging perpekto, hindi niya kailangang maging milyonaryo, hindi niya kailangang maging sobrang gwapo, hindi niya kailangang magkaroon ng lahat ng sagot. Kailangan lang niyang hindi nakaasa sa babae para malaman kung sino siya. Dito nagkakamali ang maraming lalaki. Kapag may babae silang nagugustuhan, ginagawa nilang sentro ang babae imbes na gawing sentro ang sarili nilang mission. Yung babae ang nagiging araw sa solar system nila. Umiikot sila sa mood niya, sa availability niya, sa message niya, sa attention niya. At sa bawat pag-ikot nila, nawawala nila ang axis na dapat sila mismo ang may hawak. Bakit? Dahil ang lalaking walang mission ay nawawalan ng masculine polarity. At kapag nawawala ang masculine polarity, ang babae ang nagiging dominant force. At kapag ang babae ang nagiging dominant force, wala nang attraction, nalulusaw, nasisira, nababaklas. Pero kapag ikaw, kuya, may sarili kang direksyon, nagiging ibang klase ang energy mo. Kahit hindi ka magsalita, ramdam niyang hindi siya ang kabuuan ng mundo mo. Nakikita niyang may sarili kang ginagawa, sarili mong priorities, sarili mong vision. At dito nagsisimula ang feminine admiration, hindi dahil gusto niyang mapalayo ka, kundi dahil ang isang lalaking nakatayo sa sariling landas ay nagbibigay ng seguridad at respeto na hindi niya makukuha sa lalaking walang sariling backbone. Isipin mo to,
Kapag sinabi mong may pangarap kang gusto mong abutin at ginagawa mo ang steps papunta doon, hindi mo kailangang magyabang. Ramdam niya na seryoso ka. Kapag sinabi mong may standards ka, hindi mo kailangan ng drama para ipamukha iyon. Nakikita niya sa galaw mo. Kapag sinabi mong ayaw mo ng gulo, hindi mo kailangan magsermon. Nakikita niya sa kalmado mong presence. Kapag sinabi mong may boundaries ka, hindi mo kailangan maging agresibo. Nakikita niya sa posture mo. Kuya, ang lalaki na may direction ay hindi umaasa sa mood ng babae para malaman ang sariling halaga. Kahit hindi siya kausapin, may ginagawa pa rin siya. Kahit busy siya, hindi nangangahulugang unahin mo agad siya. Kahit hindi kanya pansinin isang araw, hindi ibig sabihin sira ang araw mo. Ang tawag dito ay emotional autonomy at ito ang pinakapundasyon ng masculine direction. Pero hindi mo ito makukuha kung bawat oras ay nakatutok ka sa kanya. Hindi mo ito makukuha kung ginawa mong project ang babae imbis na gawin mong project ang sarili mo. Hindi mo ito makukuha kung hindi mo pinapabayaan ang katawan mo, ang finances mo, ang mental clarity mo, ang disiplina mo at ang pangarap mo. Dahil ang babae ay hindi nai-inlove sa lalaking ang pangarap ay siya lang. Gusto niya yung lalaking may bigger life kaysa sa relationship niya. Hindi dahil maliit siya, kundi dahil mas meaningful ang connection kapag may dalamong taong may sariling mundo. At dito pumapasok ang isa pa sa pinakamalalim na prinsipyo ng feminine psychology. Kapag ang babae ay nakakita ng lalaking may direksyon, nagiging mas feminine siya, nagiging softer, nagiging mas receptive, nagiging mas magaan ang kilos niya. Bakit? Dahil ang masculine direction mo ay nagbibigay ng polarity na nagpapalabas ng natural feminine energy niya. At ito ang dahilan kung bakit ang mga babae ay nagiging mas caring, mas affectionate, mas kalmado, mas soft at mas open sa lalaking grounded at may landas. Ngunit kapag ang lalaki ay walang landas, siya ang nagiging clingy, emotional, reactive, insecure. Siya ang nagiging needy. At dito, nawawala ang feminine softness, nagiging guarded siya, nagiging defensive, nagiging cold. Hindi dahil masama siya, kundi dahil hindi mo binibigay ang masculine energy na nagpapalabas ng feminine niya. Kuya, hindi mo kailangan maging superhero, pero kailangan mong maging lalaking hindi humihinto sa pag-angat. Kailangan mong magkaroon ng malinaw na direksyon. Kailangan mong pumili ng isang bagay na tatahakin mo kahit anong mangyari. Hindi ito tungkol sa babae. Ito ay tungkol sa buhay mo. Dahil ang babae ay hindi kailanmang maging kapalit ng mission mo. Kapag ginawa mo siyang mission mo, mawawala ka. Kapag ginawa mong mission mo ang sarili mo, mas lalo kang nagiging attractive. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo sa tahimik na sandali. May direksyon ka ba? May pangarap ka ba na hindi nakadepende sa kahit sino? Tumitigil ka ba kapag may problema o nagpapatuloy ka kahit masakit? Kaya mo bang ituloy ang landas mo kahit hindi ka niya suportahan? Kung oo, kuya, nasa tamang daan ka. Kung hindi, hindi ka masamang lalaki, pero kailangan mong magsimula ngayon. Sa susunod na sikreto, ipapakita ko sa iyo ang pinakamalalim na factor sa kung bakit may mga lalaking hindi naman perpekto pero hindi makalimutan ng babae. Yung uri ng lalaking kahit matapos ang relasyon, kahit lumayo siya, kahit may bago siya, may imprint na hindi mabura. At kapag nakuha mo ito, kuya, hindi mo lang naiintindihan ng babae, naiintindihan mo ang sarili mong halaga. Kuya, ngayon papasok tayo sa isa sa pinakamalakas at pinakamisteryosong sekreto ng attraction, yung hindi mo pwedeng bilhin, hindi mo pwedeng pilitin, hindi mo pwedeng kunwariin at hindi mo pwedeng gayahin mula sa ibang lalaki. Ito ang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi sobrang gwapo, hindi sobrang macho, hindi sobrang yaman, pero may dating na parang hindi mo maipaliwanag. Yung parang may bigat ang presensya nila kahit wala silang ginagawa. Yung parang may hinahatak silang atensyon kahit tahimik lang sila. Ang tawag dito, kuya, ay energetic authenticity. Ito ang authenticity na hindi pang Instagram, hindi pang pagpapakitang gilas, hindi pang social media.
Ito ang klase ng authenticity na ramdam ng babae sa loob ng 3 segundo. Hindi mo ito kayang itago, hindi mo ito kayang pantayan ng scripted lines o pa-sweet na messages. Ito ay kalaliman na galing sa kung sino ka talaga. Kuya, tandaan mo ito, ang babae ay hindi umiibig sa lalaking nagsasabi kung sino siya. Umiibig siya sa lalaking hindi nahihiyang maging siya. Yung lalaking hindi nagpre-pretend na mas matapang, mas mayaman, mas cool, mas perfect kesa sa totoong nararamdaman niya. Hindi yung lalaking nagtatago sa likod ng jokes, hindi yung lalaking nagpapa-impress para lang magustuhan siya, hindi yung lalaking ginagamit ang babae bilang validation. Hindi yung lalaking umaarte na hindi siya nasasaktan kahit halatang gumuho na siya sa loob. Ang babae ay naa-attract sa lalaking totoo. Pero hindi totoo dahil sinasabi niya ang lahat. Totoo dahil hindi siya takot mabuhay ng aligned sa sarili niyang identity. At dito maraming naliligaw, kuya. Ang dami kasing lalaking nagtatangkang maging lalaki na hindi sila. Iniisip na yun ang makakahook sa babae. Pero kapag mali ang pinanggagalingan mo, mali ang lalabas sa aura mo. At ramdam ito ng babae nang hindi niya sinasadya. Kung insecure ka pero nagpapakitang confident, ramdam niya. Kung galit ka pero nagpapakul, ramdam niya. Kung seloso ka pero nagtatago, ramdam niya. Kung gusto mo siyang habulin pero nagpapanggap kang wala lang, ramdam niya. Kung pinipilit mo ang sarili mo para lang magustuhan ka, ramdam niya. Hindi dahil mabasa niya ang isip mo, dahil ramdam niya ang energetic tension mo. Ang babae ay hindi logic-based sa attraction, energy-based sila. Kung ano ang energy mo, yun ang mararamdaman niya bago pa siya mag-isip. At dito kuya, nagsisimula ang tunay na lakas ng energetic authenticity. Kapag hindi mo nilalabanan ang sarili mong emosyon at hindi mo ito ginagamit laban sa kanya, nagiging grounded ka, hindi ka nagmamadali, hindi ka natataranta, hindi ka nagtatago ng totoo mong nararamdaman, pero hindi ka rin nagiging dramatic o emosyonal na wala sa lugar. Tahimik ka lang. Totoo, matatag, presente. Isipin mo to, kapag sinabi mong gusto mo siya, hindi ka nahihiya, pero hindi ka rin naghahanap ng assurance. Kapag sinabi mong ayaw mo ng hindi malinaw, hindi ka nagagalit, pero hindi ka rin natatakot na mawala siya. Kapag hindi mo gusto ang trato niya, hindi ka nagsisin, pero hindi mo rin hinahayaan na lampasan niya ang boundaries mo. Ito ang authenticity, yung hindi ka nananakot, yung hindi ka nagmamasid para lang malaman kung anong gusto niya talaga, yung hindi ka nag-ooperate mula sa takot. At ito ang malupit kuya. Ang babae ay kusang nagiging mas attracted sa lalaking hindi natatakot na maging totoo. Hindi yung aroganteng totoo. Hindi yung barusko. Hindi yung walang pakialam sa feelings ng iba. Kundi yung lalaking hindi napipilayan ng emosyon niya at hindi rin minamaliit ang emosyon niya. Yung lalaking kayang magsabi ng ayaw niya at gusto niya nang hindi nanginginig ang boses. Yung lalaking kayang tawanan ang sarili niya. Yung lalaking kayang magsabi ng hindi nang walang galit. Yung lalaking kayang umalis kung hindi siya nirerespeto. Yun ang energy na hindi malilimutan ng babae. At dito mo makikita ang magic ng authenticity. Hindi mo kailangan magpretend na alpha. Hindi mo kailangan gumamit ng script. Hindi mo kailangan maging sobrang cool. Ang kailangan mo lang ay maging aligned sa sarili mo. Pero hindi yung weak na self. Hindi yung reactive na self. Hindi yung dependent na self. Kundi yung best version mo na pinili mong buuin araw-araw. Dito rin nababasag ang takot mo. Kapag totoo ka, hindi ka natatakot mawala ang babaeng hindi para sa'yo. Hindi ka natatakot ipakita ang intensyon mo dahil alam mong hindi ito binabawasan ang halaga mo. Hindi ka natatakot sabihin, ito ang gusto ko at ito ang ayaw ko. Dahil ang lalaking walang authenticity ay hindi nakakapagbigay ng direksyon, hindi nakakapagbigay ng respeto, hindi nakakapagbigay ng presence. Ngayon kuya, tignan mo ang sarili mo ng tapatan. Ilang percent ng kilos mo sa babae ang galing sa tunay mong identity at ilang percent ang galing sa takot na hindi ka niya piliin. Kung takot ang nagdidikta sa'yo, kailangan mong bumalik sa sarili mo dahil hindi mo makukuha ang tunay na attraction kung takot ka lagi. Pero kung authenticity ang pinanggagalingan mo, hindi mo kailangan maghabol. Siya mismo ang hihinto para tingnan ka ulit. Sa susunod na bahagi kuya, papasok tayo sa pinakamalalim na sikreto ng lahat. Yung secret thread
na nagtatali sa puso ng babae sa isang lalaki kahit lumipas na ang panahon, kahit nagkaroon na siya ng iba, kahit nagbago na ang buhay niya. Ito ang uri ng lalaking hindi niya makakalimutan kahit anong pilit niya. At kapag nakuha mo yun, kuya, magiging ibang klase ang presensya mo sa kahit sinong babae na darating sa buhay mo. Kuya, ngayon, papasok tayo sa sikreto na hindi lang nakakaapekto sa attraction. Ito ang sikreto na nagiiwan ng marka sa puso ng babae. Yung marka na hindi nabubura kahit malayo ka, kahit hindi mo siya kausap, kahit may bago na siya, kahit sabihin niya sa iba at sa sarili niya na tapos na kayo. Ito ang tinatawag na emotional imprint. At ito ang dahilan kung bakit may ilang lalaki na hindi makalimutan ng babae kahit anong pilit niya, kahit gaano karaming taon ang lumipas. Kuya, tandaan mo ito. Ang babae ay hindi na-attach sa lalaki dahil gwapo siya. Hindi rin dahil magaling magsalita, hindi rin dahil sweet siya, hindi rin dahil mayaman siya. Ang emotional imprint ay nangyayari kapag naging eksperyensya ka sa buhay niya, hindi lang lalaki. Yung hindi ka pumapasok sa buhay niya bilang entertainer, yung hindi ka pumapasok bilang background noise, kundi bilang presensyang hindi niya naranasan dati. Presensyang hindi niya kayang i-replicate kahit kanino. Sabihin natin ito ng diretsahan, ang babae ay sanay sa lalaking excited sa simula. Sanay sa lalaking sobra kang gustong kuhanin pero habang tumatagal, nawawala ang fire. Sanay siya sa lalaking nag-a-adjust para sa kanya pero pag may problema, natitense agad. Sanay siya sa lalaking nagpapakitang gilas pero takot sa vulnerability. Sanay siya sa lalaking nagtatangkang maging alpha pero hindi kayang hawakan ng sarili niyang emosyon. At dahil sanay siya sa ganitong pattern, mabilis niyang nakikita kung alin ang totoo at alin ang hindi. Pero kapag dumating sa buhay niya ang lalaking hindi sumusunod sa pattern, nagugulo ang pattern niya. Yung lalaking hindi nagsisimula sa sobrang kilig pero malalim. Yung hindi madaldal pero grounded. Yung hindi reactive pero aware. Yung hindi clingy pero present. Yung hindi siya hinahabol pero nararamdaman niyang hindi mo rin siyang tinatakasan. Yung hindi ka sabog sa emosyon pero hindi ka rin bato. Sa madaling salita, yung lalaking hindi niya kayang kontrolin at hindi niya kayang makontrol ng emosyon niya. Kapag na-encounter niya ang lalaking ganito, lumalalim ang imprint. At ito kuya ang hindi naiintindihan ng karamihan. Akala nila ang babaeng may emotional imprint ay dahil sa physical intimacy. Pero hindi iyon ang dahilan. Ang imprint ay hindi galing sa katawan. Galing ito sa energy. Yung klase ng energy na nagagawa mo kapag hindi ka dependent sa babae. Yung energy na kayang humawak ng sarili. Yung energy na nagtatakda ng direksyon at boundaries. Yung energy na nagbibigay ng kalinawan nang hindi nababali ng drama o mood swings. Isipin mo ito, kapag nakasama niya ang lalaking hindi takot maging vulnerable pero hindi rin nagiging needy, nagbubukas ang feminine core niya. Kapag nakasama niya ang lalaking hindi natatakot magsabi ng gusto pero hindi naghahabol kapag hindi niya ito nakuha, nagiging comfortable ang puso niya. Kapag nakasama niya ang lalaking hindi natatakot masaktan pero hindi rin nagpapababa ng sarili, nagiging safe ang energy niya. At ang babae ay na-attach hindi sa lalaking nakukuha niya, kundi sa lalaking malaya siyang maging babae. Kuya, ang lalaking may emotional imprint ay hindi nagmamadali. Hindi niya pinipressure ang babae para maging kanya. Hindi niya hinihila ang babae papasok sa relasyon. At hindi niya ginagamit ang panghaharana o paghabol para ma-feel niya na may halaga siya. Ang lalaking may imprint ay alam niyang attraction grows in silence, hindi sa noise. Attraction grows sa depth, hindi sa manipulation. At eto pa kuya, ang imprint ay hindi mo masasadyang gawin. Hindi ito skill, hindi ito trick, hindi ito sequence ng mga gagawin mo. Ang emotional imprint ay side effect ng pagiging lalaking kaya mong tumbasan ang sarili mong salita. Kapag sinabi mong ayaw mo ng drama pero hindi mo rin pinapasok ang sarili mo sa gulo, nag-iiwan ka ng markang hindi niya makakalimutan. Kapag sinabi mong may mission ka at pinili mong ituloy iyon
Kahit hindi ka niya sinusuportahan, na-activate ang admiration niya. Kapag sinabi mong mayroon kang standards at hindi mo binabaan ang mga ito kahit natatakot kang mawala siya, doon nagiging rare ka. At ang rare na lalaki, kuya, ay hindi kayang burahin ng babae. Marami kang makikitang babae na nakikipag-date sa bagong lalaki, pero tahimik sa loob ng puso niya, may lalaki siyang hindi ma-let go. At ang lalaking iyon ay hindi laging ang pinakagwapo, hindi laging ang pinakamasaya, hindi laging ang pinaka-exciting. Ang lalaking iyon ay yung nagbigay ng energy na hindi niya naramdaman dati. At kapag naramdaman niya ang energy na iyon, hinahanap niya ito kahit ayaw niya, kahit may iba siya ngayon, kahit sinabi niyang tapos na kayo, kahit kunwari masaya siya. Kuya, hindi mo kailangan maging perfect para mag-imprint. Kailangan mo lang maging totoo at masculine sa parehong sandali. Hindi mo kailangan mag-pretend na alpha. Kailangan mo lang maging consistent sa sarili mong identity. Hindi mo kailangan maging sobrang expressive. Kailangan mo lang maging malinaw, grounded at honest sa core mo. Sa susunod na parte, ipapakita ko sa iyo ang isa pang sikreto kung paano nagbubukas ang puso ng babae sa lalaking hindi nagpapakita ng takot pagkawala at kung bakit ang lalaking gusto ng lahat ng babae ay hindi yung pinakamacho, kundi yung pinakakalmado. Kapag nakuha mo to, kuya, magbabago ang laro. Kuya, ngayon papasok tayo sa sikreto na nagiging pundasyon ng lahat ng malalim na koneksyon sa pagitan ng isang lalaki at babae. Ito ang sikreto kung bakit may mga lalaking kahit anong gawin ng babae, kahit lumayo siya, kahit magbago ang mundo niya, may parte ng puso niya na nananatiling bukas para sa kanila. Hindi ito dahil sa looks, hindi ito dahil sa karisma, hindi ito dahil sa sweet gestures. Ito ay dahil ang lalaking iyon ay may emotional calm leadership. Ito ang uri ng energy na hindi mo kailangang pag-aralan sa libro. Hindi mo kailangang i-post sa social media. Hindi mo kailangang i-announce para lang makita ng iba. Ito ay energy na nararamdaman ng babae kapag nasa tabi mo siya, kapag kausap ka niya, kapag magkasama kayo, at kahit malayo ka, dala mo pa rin. Ang kalmadong presensya ng lalaki ay hindi pagiging mahina, hindi ito pagiging passive, hindi ito pagiging walang pake. Ang emotional calm leadership ay ang kakayahan mong manatiling grounded habang umiikot ang emosyon ng babae. At ito, kuya, ang pinakabihira sa lahat. Bakit? Kasi karamihan ng lalaki hindi kayang hawakan ang sarili nila kapag ang babae ay nasa high emotions. Kapag naging emosyonal ang babae, nagugulat agad sila. Kapag nagtanong ang babae ng seryoso, nagiging defensive sila. Kapag naging moody ang babae, nagiging reactive sila. Kapag hindi nila makontrol ang situation, nagpapanik sila. Ang problema ay simple. Kung hindi mo kayang hawakan ang sarili mo, hindi ka rin kayang respetuhin ng babae bilang leader ng dynamics ninyong dalawa. Ang feminine energy ay likas na fluid. Minsan masaya siya, minsan tahimik, minsan malambing, minsan malayo. Hindi dahil may mali siya, hindi dahil toxic siya, hindi dahil problema siya. Natural ito at hindi mo pwedeng pilitin siyang maging kalmado para lang maging komportable ka. Ikaw ang lalaki, ikaw ang axis, ikaw ang may hawak ng steadiness at kapag hindi mo kayang hawakan ang sarili mo, hindi niya mararamdaman ang safety na hinahanap niya. Ngayon, isipin mo ito, kuya. Kapag may nangyaring problema sa pagitan ninyo, anong response mo? Nagpapanik ka ba? Nagpapadala ka ba ng mahabang mensahe? Nagpapaliwanag ka ba ng sobra? Pinipilit mo ba siyang magbago agad? O kaya mo bang manahimik at huminga bago ka magsalita? Kaya mo bang maging malinaw kahit magulo ang emosyon niya? Kaya mo bang i-hold ang space nang hindi natatakot na masaktan? Dito sinusukat ng babae kung lalaki ka o hindi. Hindi mo kailangang maging robot. Hindi mo kailangang maging bato. Hindi mo kailangang itago ang nararamdaman mo, pero kailangan mong magkaroon ng calm, masculine core. Yung tipong kahit may tensyon, ikaw ang hindi nauuna sa paggulo. Ikaw ang
hindi nababali ng isang comment. Ikaw ang hindi natatakot kapag sinabi niyang kailangan niya ng space. Ikaw ang hindi nagsisiksik para lang wag siyang mawala. Sa halip, kaya mong tumayo. Tahimik, matatag, malalim. Yung tipo ng presensyang nararamdaman niyang pwede siyang kumapit kung gugustuhin niya. At ito ang hindi alam ng karamihan. Kapag ang babae ay naging emosyonal, hindi niya hinahanap ang lalaking mas emosyonal pa sa kanya. Kapag galit siya, hindi niya gusto yung lalaking mas galit. Kapag naglalabas siya ng fear, hindi niya gusto yung lalaking sumasabay sa fear niya. Kapag nalilito siya, hindi niya gusto yung lalaking nagpapanik. Ang hinahanap niya ay anchor, at ang anchor na yon ay hindi lumilikha ng alon. Ang anchor ay tahimik pero matatag. At ang lalaki na may calm leadership, nagiging anchor kahit hindi niya alam. Isipin mo yung huling beses na may nangyaring hindi mo nagustuhan sa babae. Paano ka nag-respond? Nagalit ka agad? Nawalan ka ng frame? Kung nagmadali kang habulin siya, nawalan ka ng energy. Kung natakot ka agad na mawala siya, nawalan ka ng direksyon. Pero kung tumigil ka at huminga, kung nakinig ka bago ka nagsalita, kung nag-set ka ng boundary ng hindi nagsisigaw, kung nagpakita ka ng firmness ng walang aggression, yun ang calm leadership. At dito nagiging irresistible ang lalaki. Bakit? Dahil hindi lang niya sinusuyo ang puso ng babae, pinapakalma niya ang nervous system nito. Kapag kasama ka ng babae at naramdaman niyang hindi siya kailangang magmaskara, hindi siya kailangang maging perfect, hindi siya kailangang maging collected, hindi siya kailangang maging logical, lumalabas ang natural feminine softness niya. Hindi dahil nagpapasikat ka sa akin, kundi dahil ramdam niya ang safety mo. Kuya, tandaan mo ito, ang babae ay lumalambot sa lalaking hindi natatakot sa lalim niya, sa lalaking hindi tumatakbo kapag umiiyak siya, sa lalaking hindi nababahala kapag hindi niya kayang ipaliwanag ang nararamdaman niya, sa lalaking hindi nagbabago ang tono kahit nagbago ang emosyon niya. Hindi ibig sabihin nito ay nagpapasailalim ka, hindi ibig sabihin nito ay dinadaya ka, ang ibig sabihin nito ay marunong kang mamuno ng may tiri ng tunay na lalaki. At ito ang hindi karamihan may intindihan. Ang calm leadership ay hindi pagiging bossy, hindi pagiging controlling, hindi pagiging superior, hindi pagiging alpha caricature. Ito ay pagiging emotionally reliable. Yung taong hindi mo kailangang taguan ng katotohanan dahil hindi siya magmamatigas. Yung taong hindi mo kailangang hawakan ng kamay para hindi siya mabasag. Yung taong kaya mong lapitan kapag hindi mo alam ang sagot. Ito ang lalaking hindi makakalimutan ng babae. Kuya, talagang mas malalim pa ang susunod na bahagi dahil pag-uusapan natin ang masculine mystery. Yung sikreto kung bakit ang ilang lalaki ay nagiging sobrang interesting sa mata ng babae kahit hindi sila nag-e-effort. At bakit kung hindi mo alam gamitin ito, nagiging cold at distant siya kahit may feeling siya sa'yo. Kuya, ngayon papasok tayo sa isa sa pinaka-hindi maintindihan pero pinakamalakas na dahilan kung bakit ang ilang lalaki ay hindi makalimutan ng babae kahit anong pilit niya. Ito ang sikreto na hindi mo nakikita sa surface, hindi mo naririnig sa bibig niya, pero nararamdaman niya sa sarili niyang puso at hindi niya kayang ipaliwanag kahit sa pinakamalapit niyang kaibigan. Ito ang tinatawag na masculine mystery. At oo, ito ang sandata na hindi pwedeng gayahin ng mga lalaking nagtatangka maging alpha pero deep inside ay insecure dahil ang mystery ay hindi attitude, hindi image, hindi pagpaka-cute. Mystery ay buong pagkatao na galing sa loob. Ano ba ang masculine mystery? Ito ang kombinasyon ng hindi pagiging predictable pero hindi rin pagiging malabo. Hindi pagiging cold pero hindi rin pagiging clingy. Hindi pagiging open book pero hindi rin pagiging sarado sa lahat. Ito ay estado ng pag-iisip at pagdadala na parang may hindi niya alam tungkol sa'yo, ngunit nararamdaman niyang malalim ito. Kaya niyang makita ang strength mo, pero hindi niya mauubos ang lalim mo. Kaya niyang masundan ang logic mo, pero hindi niya kayang kontrolin ang direction mo. Kaya niyang makita ang puso mo, pero hindi niya kayang i-figure out ang buong mundo mo. Sa madaling salita, kuya, hindi ka puzzle na mababaw. Isa kang lalim na may doorway, pero hindi siya ang may hawak ng susi.
Ngayon, isipin mo ito. Kapag ang babae ay nakakita ng lalaking predictable, madaling basahin, madaling kontrolin, madaling paikutin, madaling galitin, madaling sabunin ng konting atensyon, nawawala ang attraction. Hindi dahil masama siya, kundi dahil ang feminine core ay nabubuhay sa polarity. Ang feminine ay naghahanap ng masculine energy na may bahaging hindi niya kayang sakupin, hindi para magdominante siya, kundi para mag-soften siya. Kapag wala kang mystery, wala ring tension. Kapag wala kang tension, wala ring spark. Ang spark ay nabubuo hindi sa hype, kundi sa hindi niya alam tungkol sa'yo. Paano lumalabas ang masculine mystery sa isang lalaki? Una, kapag mayroon kang sariling mundo, hindi kayong tipo ng lalaking nag-a-adjust ng buong buhay niya para sa babae. Hindi kayong lalaki na kapag nagustuhan siya ay nagbabago ng behavior just to please her. Ang lalaking may sariling mundo ay nagiging interesting dahil may buhay siyang hindi umiikot sa relationship. May ginagawa siyang hindi mo kailangang ipaliwanag sa babae. May misyon siyang hindi niya kayang baguhin. May identity siyang hindi niya kayang diktahan. Ito ang unang layer ng mystery. Pangalawa, ang masculine mystery ay lumalabas sa kakayanan mong maging emotionally present pero hindi emotionally dependent. Yung kaya mong makinig ng malalim pero hindi ka kinakain ng emosyon niya. Yung kaya mong maging vulnerable pero hindi ka basag. Yung kaya mong magsabi ng totoo pero hindi ka nagsosorry para sa pag-i-express mo ng honest na damdamin. Ang babae ay nagiging attracted sa lalaking may depth pero hindi magulo. May puso pero hindi hysterical. May empathy pero hindi nagpapakain sa pangangailangan ng validation. Pangatlo, ang masculine mystery ay lumalabas kapag hindi mo minamadali ang connection. Hindi mo siya sinusugal, hindi mo siya pinipilit, hindi ka nag-i-invest ng sobra-sobra sa simula, hindi ka naghahanap ng assurance, hindi ka nagtatanong ng saan tayo patungo tuwing 2 linggo. Hindi mo siya sinusuffocate ng atensyon, pero hindi ka rin nawawala. Nandoon ka, pero hindi para habulin siya. Nandoon ka dahil gusto mo siya, pero mas gusto mo ang sarili mong dignidad. Kuya, tandaan mo ito, ang mystery na walang laman ay manipulation, pero ang mystery na may laman ay power. Power na hindi galing sa pagiging tactical, kundi galing sa pagkakaroon ng malalim na mundo na hindi niya kayang kontrolin. Kapag ikaw ay lalaki na may sariling desisyon, sariling landas, sariling healing, sariling values, hindi mo kailangan maging unpredictable para maging interesting. Nagiging interesting ka dahil malalim ka. Ang babae ay naaakit sa lalim na hindi mo gustong i-flex, kundi dahil hindi mo kailangan ang approval niya para maging ikaw. At ito ang susunod na mas malalim pa, kuya. Kapag hindi mo pinupunan ang bawat tahimik na sandali sa inyong dalawa, nagiging magnetic yung presence mo. Hindi ka nagpapaliwanag ng sobra, hindi ka nag-o-overshare, hindi mo kailangan sabihin ang buong story mo sa isang upuan. Hindi mo kailangang i-impress siya sa pamamagitan ng sobrang information. Ang lalaking masyadong open agad ay nawawalan ng depth. Ang lalaking masyadong nagmamadaling ipakita ang sarili ay nawawalan ng masculine weight. Ang babae ay hindi humahama sa lalaking nilalabas lahat ng emosyon, lahat ng takot, lahat ng drama. Humahama siya sa lalaking may kayang magtimpi, hindi dahil may tinatago, kundi dahil may binabantayan siyang sarili. Ngayon kuya, ito ang critical point. Ang masculine mystery ay hindi pagiging cold, hindi pagiging distant, hindi pagiging walang pake. Yan ang maling akala ng maraming lalaki. Ang pagiging cold ay defensiveness. Ang pagiging distant ay takot. Ang pagiging walang pake ay weakness. Pero ang mystery ay presence na hindi loud, strength na hindi boastful, calmness na hindi pretentious, clarity na hindi nagsisigawan. Kalmadong energy na nagsasabing hindi mo kailangan magpagawa ng pedestal para maramdaman mong may halaga ka. At pagdating sa babae, ito ang hindi nila kayang pigilan. Ang lalaing may mystery ay hindi madaling ma-access, hindi madaling ang pagkuha ng buong loob niya. Hindi ka needy, hindi ka nagbababad sa chat, hindi ka naglalabas ng insecurity, hindi ka nagre-react sa bawat galaw niya, at sa kabuuan, hindi ka nagiging predictable.
Ito ang dahilan kung bakit napapaisip siya sa'yo kahit hindi mo siya pinapaisip. Ang feminine mind ay nagiging curious hindi sa lalaking loud, kundi sa lalaking calm pero malalim. Kuya, sa susunod na sikreto, pag-uusapan natin ang pinakamalakas na magnet ng attraction, yung secret masculine power na nagbibigay sa babae ng kakaibang kaligtasan at respeto at kung bakit ito ang tunay na dahilan kung bakit may mga lalaking ayaw niyang bitawan kahit anong mangyari. Kuya, ngayon papasok tayo sa pinakamalakas ng magnet ng attraction. Yung hindi nakikita ng karamihan ng lalaki, pero ito mismo ang dahilan kung bakit may mga babaeng kahit iniwan ka, kahit lumayo, kahit may iba, ay hindi kayang tuluyang mawala ang connection nila sa'yo. Ito ang uri ng presensya na hindi mo kailangan ipagsigawan, hindi mo kailangan i-post, hindi mo kailangan ipakita sa pamamagitan ng drama o grand gestures. Ito yung presensya na nararamdaman nila kahit wala ka. Ang tawag dito ay masculine safety. Hindi ito tungkol sa pagiging provider lang. Hindi ito tungkol sa pera. Hindi ito tungkol sa muscles o pagiging matapang sa labas. Ang masculine safety ay hindi visible sa pictures pero ramdam ng babae sa energy mo. Ito yung pakiramdam na kapag kasama ka niya, hindi niya kailangan magmaskara. Hindi niya kailangan magpanggap. Hindi niya kailangan maging perfect. Hindi niya kailangan magpigil ng emosyon. Hindi niya kailangan maging logical. Kapag kasama ka niya, pwede siyang maging babae. Hindi yung strong, independent persona na pinapilit niyang isinusuot para mabuhay sa mundong puno ng pressure, kundi yung natural softness niya, yung feminine side na hindi niya basta-basta nilalabas kahit kanino. Kuya, tandaan mo, totoong-totoo ito. Ang babae ay nagiging soft sa lalaking safe, hindi sa lalaking sweet, hindi sa lalaking gwapo, hindi sa lalaking big spender, kundi sa lalaking kaya niyang pagkatiwalaan ang emosyon niya. At hindi mo makukuha ang trust na ito sa salita, nakukuha mo ito sa action, sa consistency, sa karakter. Paano mo malalaman kung naglalabas ng feminine softness ang babae sa'yo? Kapag mas malambing siya sa'yo kaysa sa iba, kapag mas expressive siya sa'yo, kapag mas nagiging honest siya, kapag hindi niya tinatago ang moods niya, kapag nagpapakita siya ng insecurity na hindi niya malabas sa ibang tao, kapag mas kalmado siya sa paligid mo. Hindi dahil gusto kanyang kontrolin, kundi dahil ang nervous system niya ay nagre-relax kapag kasama ka. Masculine safety yon. Pero ito ang hindi alam ng karamihan. Akala nila ang masculine safety ay pagiging sobrang available. Mali. Akala nila ito ay pagiging sobrang mabait. Mali. Akala nila ito ay pagiging masunurin sa babae para hindi sa magalit. Mali. Kuya, ang lalaki na overly available ay hindi safe. Overly available ay anxious. Overly available ay walang boundaries. Overly available ay madaling mamanipulate. Overly available ay insecure. At ang feminine core ng babae ay hindi marunong mag-soften sa ganitong klaseng energy. Nagiging guarded siya, nagiging defensive, nagiging malamig, nagiging logical. Nawawala ang spark. Masculine safety ay hindi pagiging doormat. Ito ay pagiging grounded. Yung kaya mong tumayo sa harap niya nang hindi natitinag. Yung kaya mong sabihin ang gusto mo nang hindi lumalakas ang kaba mo. Yung kaya mong magsabi ng hindi kahit mahal mo siya. Yung kaya mong hindi bumigay agad kapag may tensyon. Yung kaya mong maging kalmado kahit malakas ang emosyon niya. Kapag ganito ang energy mo, kuya, doon nagsisimula ang feminine trust. Ito yung trust na hindi mabibili, hindi pwedeng pilitin, hindi pwedeng hingin. Dumarating lang ito kapag nakita niyang hindi natitinag ang masculine core mo. Kapag nakita niya na hindi ka magbabago ng values mo para lang hindi siya mawala. Kapag nakita niya na may backbone ka kahit natatakot ka na. Kapag nakita niya na hindi mo siya sinisigawan pero hindi mo rin hinahayaan na gawin kanyang laruan. Masculine safety is firmness with warmth, presence without panic, authority without aggression. Ngayon isipin mo ito, kuya. Kapag nagalit ang babae, ano ang response mo? Kung sumasabay ka sa galit niya, hindi ka safe. Kung natatakot ka sa tension, hindi ka safe.
Kung binabaan mo ang standards mo para lang ma-please siya, hindi ka safe. Pero kung kaya mong i-hold ang space, kung kaya mong umupo sa tension ng hindi magmadali, kung kaya mong manatiling malinaw kahit magulo siya, doon ka nagiging safe. At ito ang hindi mo dapat kaligtaan. Kapag ang babae ay nakaramdam ng masculine safety, hindi niya iyon nakakalimutan. Kahit magkaroon siya ng bagong lalaki, kahit mag-self-improve siya, kahit sabihin niyang move on na siya, kahit mag-pretend siyang hindi na mahalaga ang nakaraan, ang masculine safety ay hindi nawawala. Nananatili sa katawan niya kasi hindi ito memorya, response ito ng nervous system. Kung naramdaman niya sa piling mo ang uri ng kalmadong lakas na hindi niya naramdaman sa iba, hindi niya basta-basta mabubura yun. Hindi niya ito kayang i-compare, hindi niya ito kayang pilitin, hindi niya ito kayang takpan ng bagong relationship. At dito mo maintindihan kung bakit may mga babae na kahit may bago o kahit masaya ngayon, may parte ng puso nila na hindi kayang mag-close sa lalaking nagbigay ng tunay na masculine safety. Kuya, huwag mong kalimutan, hindi mo kailangan maging perpekto, hindi mo kailangan maging sobrang lakas, hindi mo kailangan maging robot. Kailangan mo lang maging lalaki na kaya mong hawakan ang sarili mo. Dahil kapag kaya mong hawakan ang sarili mo, kaya mo ring hawakan ang connection. Hindi sa puwersa, hindi sa kontrol, hindi sa takot, kundi sa kwalidad ng presensya mo. Sa susunod na bahagi, kuya, ipapakita ko sa iyo ang pinaka-underrated pero pinaka-crucial na sikreto ng attraction. Ito ang dahilan kung bakit ang ilang lalaki ay nagiging sobrang memorable at kung bakit nagiging masaya ang babae sa piling nila. Kapag nakuha mo ito, kuya, hindi lang ang attraction ang mababago, pati ang paraan ng pagtingin niya sa relasyon ay mag-iiba. Kuya, ngayon, papasok tayo sa sikreto na halos walang lalaking nakakaintindi. Pero ito ang nagiging dahilan kung bakit may mga lalaki na hindi lang ina-attract ng babae, kundi pinipili, pinaglalaban, at hindi niya kayang bitawan kahit gusto niyang mag-move on. Hindi ito tungkol sa looks, hindi ito tungkol sa status, hindi ito tungkol sa kung gaano ka katagal mag-reply o kung gaano ka kagaling mag-joke. Ito ay tungkol sa emotional playfulness. Pero bago mo isipin na ito ay pagiging clown, mali ka, kuya. Ang emotional playfulness ay hindi kababawan. Hindi ito pagiging joker. Hindi ito pagiging pabigla-bigla. Hindi ito pagiging immature. Ang emotional playfulness ay ang kakayahan mong magbigay ng lightness sa feminine energy ng babae nang hindi mo kailangang mawala sa masculine core mo. Ito ang energy ng lalaking hindi masyadong seryoso pero hindi rin baliw. Hindi masyadong stiff pero hindi rin walang direksyon. Hindi masyadong logical pero hindi rin walang prinsipyo. Ito ang energy ng lalaking kayang magpatawa nang hindi nagmumukhang naghahanap ng approval. Yung kayang magbigay ng warm presence nang hindi nagiging needy. Kuya, tandaan mo, ang babae ay may dalawang energy. Yung deep feminine softness at yung playful feminine spark. Pareho siyang lumalabas depende kung anong energy ang ibinibigay ng lalaki. Kapag ang lalaki ay cold, nagiging guarded ang babae. Kapag ang lalaki ay masyadong seryoso, nagiging stiff din ang babae. Kapag ang lalaki ay masyadong logical, nagiging mental ang babae. Pero kapag ang lalaki ay grounded pero playful, nagiging mas alive ang feminine spark niya. Ito yung spark na nagiging dahilan kung bakit niya gustong kausapin ka, gusto kanyang makita, gusto niyang maramdaman ang presence mo. At ito ang hindi alam ng karamihan. Akala nila ang attraction ay puro seriousness, puro alpha posture, puro stoic silence, puro cold dominance. Pero kapag puro ganito, kuya, nagiging mabigat ang energy mo. Oo, may respeto. Oo, may admiration. Pero kulang sa spark. Kailangan ng babae ang dalawang bagay, safety at playfulness. Kapag safety lang, nagiging roommate ka. Kapag playfulness lang, nagiging clown ka. Pero kapag parehong mayroon ka,
nagiging full masculine presence ka. Ano ba ang emotional playfulness talaga? Hindi ito jokes, hindi ito pagiging OA, hindi ito flirting na diretso. Emotional playfulness ay pagiging spontaneous sa tamang moment, pagkapino ng timing, paglabas ng slight teasing na hindi disrespectful, pagbigay ng konting banayad na tension na nagiging kilig sa babae. Ito yung energy ng lalaking hindi stiff, yung lalaking hindi takot tumawa, yung lalaking hindi takot masabihan, yung lalaking hindi nag-iisip kung okay ba siya sa mata ng babae bago siya gumalaw. Ito yung lalaki na kayang maging relaxed kahit may attraction. Yung hindi nangangailangan pero hindi rin nagtatago. Yung kayang magbitaw ng simpleng smile o comment na nagpapagaan ng loob niya. Yung uri ng presence na hindi nagmamadali, hindi nagkokontrol, hindi nag-ooperate mula sa fear. Yung kaya mong i-lighten ang mood ng babae kahit tense siya at kaya mong tumawa hindi para makascore, kundi dahil genuine kang masaya sa sandaling kasama mo siya. At ito ang hindi maiamin ng babae pero totoo, ang deep masculine energy ay nakakatakot kung walang kasamang lightness. Kapag malalim ka, grounded at kalmado, nagbibigay ito ng safety. Pero kapag hindi mo nilalagyan ng unting warmth or playfulness, nagiging intimidating ka. Nagiging sobrang bigat ang energy mo. Hindi niya ito masasalo araw-araw. Pero kapag ang lalim mo ay may kasamang playfulness, nagiging irresistible ka. Dahil nagiging balance ka ng masculine depth at masculine joy. Isipin mo yung mga lalaking hindi naman sobrang gwapo, pero sobra ang dating. Bakit? Dahil hindi sila stiff, hindi sila takot mag-enjoy, hindi sila takot maging light and fun kahit lalaki sila. Pero hindi rin sila baliw, hindi sila clown, hindi sila naghahanap ng validation. Nagagawa nila ang playfulness habang grounded ang presence nila. Kaya ng babae na mag-relax sa presence nila dahil hindi sila robot at hindi rin sila lost boys. Kuya, tandaan mo, ang emotional playfulness ay hindi pagpapatawa ng sobra. Ito ay pagiging alive. Yung lalaking hindi nabubuhay sa takot, yung lalaking hindi nauubos sa insecurity, yung lalaking hindi nag-iisip ng 20 steps ahead bago ngumiti, yung lalaking hindi frozen sa attraction. Ang babae ay naa-attract sa lalaking nagpaparamdam ng lightness sa puso niya. Hindi yung lightness dahil sa jokes, kundi dahil hindi mo ginagawa ang connection na parang exam o negotiation. Kapag ang babae ay may spark sa loob niya, ang katawan niya ay nagre-relax, ang puso niya ay nagiging open, ang boses niya lumalambot, ang mga mata niya nagiging expressive. Ito ay biological. Kapag ang feminine energy ay nakakaramdam ng masculine playfulness na hindi disrespectful, gumagaan ang buong sistema niya. Ito ang moment na pumapasok ang attraction ng malalim. At ito pa kuya, ang lalaking playful pero grounded ay hindi nagpapakita ng takot. Hindi siya natatakot magkamali, hindi siya natatakot matawa sa sarili, hindi siya natatakot maging human. At yun ang mas nakaka-attract sa babae, hindi ang pagiging perfect, kundi ang pagiging alive na lalaki na hindi nagtatago sa takot. Sa susunod na bahagi, papasok tayo sa sekreto na halos walang lalaking ina-acknowledge, pero ito mismo ang nagpapatibay sa attraction at naglalagay sa iyo sa spot na hindi kayang talikuran ng babae. Ito ang dahilan kung bakit niya mararamdaman na ikaw ay ibang klase. Hindi dahil sa itsura mo, kundi dahil sa kung paano mo hahawakan ang dynamics ninyong dalawa. May mga sandaling hindi dahil malakas ka, kundi dahil tahimik ka, mas lalo kang nagiging peligroso sa puso ng babae. Yung klase ng presensya na hindi nagsisimula sa salita, hindi sa actions, kundi sa kung paano mo nararamdaman ang emosyon niya kahit hindi niya ito binabanggit. Kuya, dito pumapasok ang isa sa pinakamalalim na puwersa na nakakaapekto sa attraction at attachment.
Isang bagay na hindi kayang gayahin ng mga lalaking nagtatangkang maging alpha pero nagpapanggap lang. Ito ang emotional attunement. At kung hindi mo ito alam, hindi mo mauunawaan kung bakit may mga babae na hindi ka makalimutan kahit lumayo sila. Ang emotional attunement ay hindi pagiging clingy o pagiging sobrang attentive. Hindi ito pagiging bantay sa bawat galaw niya. Hindi rin ito pagiging psychic o mind reader. Ang attunement ay ang kakayahan mong maging present sa emosyon niya nang hindi mo sinusunog ang sarili mo. Ang kakayahan mong maramdaman ang shift ng energy niya nang hindi ka natatakot o nagmamadaling mag-react. Ang kakayahan mong makita na may nararamdaman siya kahit wala siyang sinasabi. Hindi para solusyonan mo, kundi para hindi ka mawala sa sarili mo habang dumadaloy ang emosyon niya. Kung hindi ka attuned, dalawang kalalabasan mo. Una, nagiging reactive ka. Pangalawa, nagiging insensitive ka. At pareho nitong sinisira ang attraction. Ang reactive na lalaki ay parang roller coaster. Kapag masayang babae, masaya rin siya. Kapag malambing ang babae, bigla siyang on fire. Kapag biglang lumamig ang babae, sumasabog ang insecurity niya. Kapag tahimik ang babae, nagpapanik siya. Nagiging prisoner siya ng mood ng babae. At kapag ikaw ay lalaki na nawawala sa sarili mo dahil lang sa shift niya, kuya, hindi ka niya makikitang masculine. Makikita kanyang unstable. At ang feminine energy ay hindi mag-o-open sa lalaking unstable. Ang insensitive na lalaki naman ay nasa kabilang dulo. Kapag may emosyon ng babae, tinatamad siyang makinig. Kapag may sinabi ang babae tungkol sa nararamdaman niya, ginagawa niyang logical puzzle. Kapag umiiyak ang babae, sinasabi niyang nag-o-overreact lang siya. Kapag kailangan ng babae ng presence, binibigyan niya ng sermon. Hindi dahil masama siyang lalaki, kundi dahil hindi niya kayang pumasok sa emotional wavelength ng babae nang hindi nadadala. Kaya lumalayo siya. Pero ang problema, kapag insensitive ka, hindi mo nagagawang iparamdam sa babae na may kasama siyang tao. Kaya kahit may pagka-masculine presence ka, mababaw ang connection. Kuya, ang attuned man ay nasa gitna. Alam niyang may nararamdaman ng babae kahit hindi niya ito verbalize. Pero hindi niya ito tinitake personally. Hindi niya kinakain ang emosyon ng babae. Hindi niya ino-overanalyze ang silence nito. Hindi niya ini-interpret ang mood swings bilang pagbabanta. Hindi siya nagmamadaling mag-react. Hindi niya iniisip na rejection ng bawat pagbabago ng tone. Pero aware siya. Present siya. Naririnig niya hindi lang ang salita, kundi ang hininga, ang nuance, ang mga mata, ang shift ng energy. Isipin mo ito ng malalim, kuya. Kapag stress ng babae, hindi niya kailangan ng lalaking nagagalit sa stress niya. Kapag malungkot siya, hindi niya kailangan ng lalaking natatakot sa lungkot niya. Kapag nalilito siya, hindi niya kailangan ng lalaking nagtatago sa likod ng logic. Kailangan niya ang presensya ng lalaking hindi nawawala. Yung kaya mong umupo sa bigat niya nang hindi ka naduduro. Yung kaya mong maging katahimikan sa gitna ng gulo niya. Yung kaya mong mag-staying grounded habang nagbabago ang emosyon niya. At eto ang hindi niya kayang ipaliwanag kahit sino. Kapag nakasama niya ang lalaking attuned, nararamdaman niyang hindi niya kailangan mag-control, hindi niya kailangan magpanggap, hindi niya kailangan maging okay lahat ng oras, hindi niya kailangan maging perfect. At pagkatapos niyang maranasan yon, hindi niya ito makakalimutan kahit hindi kayo nagkatuluyan. Kahit naghiwalay kayo, kahit nagkaroon siya ng bagong lalaki, ang katawan niya mismo ay nagtatala ng memory ng presensya mo. Hindi mo ito minanipula. Hindi mo ito pinagpilitan. Natural itong nangyayari dahil grounded ka. Kuya, tandaan mo ito ng seryoso. Emotional attunement ay hindi skill na nakukuha mo sa panunood ng content. Hindi ito trick para mas maging attractive. Attunement ay bunga ng inner stability mo. Kapag grounded ka, nagiging sensitive ka pero hindi reactive. Nagiging aware ka pero hindi paranoid. Nagiging present ka pero hindi natatangay. At dito nagbabago ang dynamic sa pagitan ninyo. Hindi dahil naging perfect ka, kundi dahil kaya mong dalhin ang sarili mo sa loob ng koneksyon nang hindi mo nawawala ang identity mo. Ang babae ay hindi nai-inlove sa lalaking nakakaintindi ng bawat detalye ng emosyon niya.
nai-inlove siya sa lalaking hindi natatakot sa emosyon niya. Dahil sa mundo niya na lahat ay gustong kontrolin, lahat ay gustong gawing simple, lahat ay gustong illogic ang emosyon niya. Ikaw ang nagiging lugar kung saan hindi niya kailangang i-justify ang sarili niya. At sa susunod na parte, kuya, pupunta tayo sa isa sa pinaka-rare pero pinaka-powerful na masculine traits. Yung dahilan kung bakit may mga lalaking nagiging forever imprint sa puso ng babae. Hindi dahil sila ang pinakamabait o pinakagwapo, kundi dahil sila ang lalaking hindi niya kayang i-replace. May mga aral sa buhay na hindi mo nakukuha sa libro, hindi sa advice ng kaibigan, hindi sa panunood ng motivational videos. May mga aral na natututunan mo lang kapag nabasag ka, kapag naglakad ka mag-isa, kapag pinili mong tumayo kahit walang assurance, kahit walang humahawak sa'yo. At kung narating mo ang dulo ng video na ito, kuya, hindi na kita tinitignan bilang lalaki na naghahanap ng sagot. Tinitignan na kita bilang lalaki na handa nang tumanggap ng katotohanan na hindi natutunan ng karamihan. Ang babae ay hindi umiibig sa perfection, hindi umiibig sa muscles o pera o looks, hindi umiibig sa mga linyang pinapractice mo sa salamin. Umiibig siya sa lalaking may kalmadong lakas, yung may direksyon, yung may disiplina, yung hindi natitinag ng takot, yung hindi nagtatago sa ego, yung hindi niyang kayang hulaan pero hindi rin kayang takasan. Yung lalaki na hindi nangangailangan pero marunong pumili kung sino ang karapat-dapat sa puso niya. At kung may isang bagay kang dapat dalhin pagkatapos ng lahat ng sinabi ko, ito yun. Ang tunay na lalaki ay hindi hinahanap. Nakikita siya, mararamdaman siya, at hindi siya nakakalimutan. Ngayon, kuya, ikaw naman ang tanungin ko. Galing ka ba sa Pilipinas? Saan parte? Mindanao ka ba? Luzon? Visayas? O baka naninirahan ka na sa abroad? Sa Middle East? Europe? Japan? US? Ilagay mo sa comments. Gusto kong malaman kung saan ka nanonood para mas lalo kitang maabot. At isa pa, kuya, naniniwala ka ba na may perfect woman? O tingin mo mas mahalaga ang tamang timing, tamang standards, at tamang lalaking handa? Gusto ko marinig ang pananaw mo. At sabihin mo rin, anong gusto mong makuha mula sa channel na to? Anong goals mo bilang lalaki? Confidence? Pag-unawa sa babae? Disiplina? Ilagay mo sa comments para malaman ko kung anong direksyon gusto mong dalhin ng sarili mo. At higit sa lahat, anong topics ang gusto mong gawin ko next? Red flags? Masculinity? Healing? Female psychology? Ilagay mo lahat sa comments, kuya. Bawat suggestions mo ay magbibigay direksyon sa mga susunod na videos natin. Dito sa Tagalog Stoic Aral, hindi ka basta viewer. Kasama ka sa tribe, sa brotherhood, sa mga lalaking hindi perpekto pero desidido maging mas matatag, mas malalim, mas disiplinado kaysa kahapon. Kung nandito ka pa, kuya, ibig sabihin hindi ka tulad ng karamihan. May lakas kang hindi sinasabi, may disiplina kang hindi pinagyayabang. At okay lang na minsan napapagod, okay lang na minsan naliligaw, okay lang na minsan kinakain ng emosyon. Dahil ang mahalaga ay bumabalik ka sa sarili mo at hindi mo sinusuko ang pag-unlad mo. Kaya bago ka umalis, kuya, mag-subscribe ka kung hindi pa. Iwan mo sa comments kung saan ka galing at anong aral ang tumama sa iyo ngayon. At tandaan mo,